Okay, for our next interview naman, mga boss, ngayon ay 32nd year. Siyempre, after na mapatay si Senator Ninoy Aquino sa tarmac ng Manila International Airport. Kaya para pag-usapan ang kanyang kabayanihan at siyempre, ano na nga ba ang relevance ng kanyang kabayanihan sa generation ngayon, makakasama natin ang isang historian mula sa Philippine Historical Association. Walang iba, kundi si Professor Jonathan Balsamo. Good morning, sir. Oh, magandang umaga, Jules. Happy Ninoy Day. Oo. Okay, sir. So, balikan po muna natin. Siyempre, throwback tayo. Ano po ba yung halaga ni Senator Ninoy Aquino sa ating kasaysayan? Oo, isa siya sa mga pinakamahalagang bayani na nailuwal ng ating bansa no sa nakaraang siglo, no. At hanggang sa ngayon relevant pa rin siya sapagkat pag naalala natin si Ninoy, maalala natin yung hindi lang yung pagkapatay sa kanya, no, pero yung kahulugan ng kanyang pagpaslang sa kanya, no. At yun yung paninindigan para ipaglaban ng demokrasya at kalayaan natin. Siyempre, doon talaga tumatak yung, kumbaga, sabi nga sa mga history books, nung nasa elementary pa ako, doon namulat yung mga kababayan natin na tumindig at lumaban. Siya yung, kasi di ba uso-uso nga yung word na hugot, no? Yes, yes. Kumbaga yung sa EDSA Revolution noong 1986, may pinaghugutan yun eh. That's right. Isa yung kanyang, yung kanyang pagkamatay, yung kanyang kabayanihan, isa sa mga pinaghugutan ng lakas at damdamin ng mga Pilipino. Alright. So, of course, isa sa mga naging linya ni Senator Ninoy Aquino before, the Filipinos are worth dying for. Oo. So, siyempre, before, talagang sa pagkakaintindi ko doon, sir, bumalik si Senator Ninoy dito kasi okay lang kahit anong mangyari sa kanya kasi gusto niya ipaglaban yung demokrasya ng Pilipinas. Pero, yun yung context before. Pero ngayon, sir, siyempre, ang dami ng mga iba't ibang scenario na sa generation natin. Ano na po ba yung relevance itong linyang to? Oo, buti nabanggit mo yan, no? Napakahalaga yan. Madalas natin nakikita yan sa mga TARP, no? Nasa pera natin yan. Yes. Yung linya na the Filipinos are worth dying for. Pero at binalikan natin yung konteksto ng panahon ng linyang yan. Yan ay nabanggit sa isa sa mga speeches ni Ninoy sa US. No? Ito yung panahon na nasa Estados Unidos siya. Exile, no? Oo, naka-exile siya. Lumilibot siya sa mga universidad, nagbibigay ng mga panayam, no? At matapos niyang tingnan yung kanyang paghihirap, no, pagkakakulong, yung kanyang dalamhati sa kalagayan ng bayan na under ng martial law, no, at magulo ang lipunan, nasa kadiliman ang ang Pilipinas ng panahon na yon, no, sabi niya, worth it pa bang ipaglaban at mamatay para sa mga Pilipino? So sinabi niya, may karugtong yun, no, the Filipinos are worth dying for kasi the Filipinos are the greatest and top resource of this nation. Okay. So ang sinasabi noon, ang tunay na yaman at kayamanan ng isang bansa ay ang mamamayan. At sa Pilipinas, totoo yun hanggang sa ngayon. Ibig sabihin, bawat isa sa atin, ikaw man ay isang magsasaka, ikaw man ay isang, sabihin natin na informal settler, isang karaniwang tao, no? O ikaw ay nasang bahagi ng Pilipinas, ikaw ay Pilipino, ikaw ay yaman ka ng bansa. So, kailangan nating pangatawanan, panindigan yun. Dahil yun yung pinapakita ni Ninoy, no? Pinanindigan niya yung, hindi lang simpleng paglaban kay Marcos dahil usapin to ng magkalaban sila sa politika. Pero pinanindigan niya hanggang kamatayan na dapat maibalik sa ating bayan yung demokrasya at kalayaan na nawala ng martial law. And speaking of resources, even until now, Yes. ang mga Pilipino, kumbaga, ang biggest resource natin ay manpower. Napakarami Pilipino sa anumang sulok ng mundo. So, sir, as we end this very short but interesting interview, maghatid po kayo ng mensahe sa ating mga boss kung paano po nila maisasabuhay yung kabuhayan, yung buhay ni Senator Ninoy Aquino sa buhay nating lahat. Oo. Siguro dalawang bagay, no? Si Ninoy bilang individual, isa siyang, bago ang martial law, masasabing isa siyang traditional politician, no? Pero nagkaroon ng pagbabago sa kanya, no? Naging talagang sumubok siya sa pagkakakulong, nanindigan siya. May laya siya sa pagkakakulong, no, yun ay pumasok sa kompromiso sa pamahalaan, no, pero pinanindigan niya na kailangan ipaglaban, ibalik ang demokrasya na wala sa atin. At sa linya dun sa Filipinos are worth dying for para sa individual, no, ariin natin tayo yung sinasabing lakas yaman ng bansang ito, no. Kung ang 100 milyong Pilipinong to magiging produktibo, ay tiyak na uunlad giginhawa ang bansang ito. Siyempre, sir, sabi nga nila, ang dami natin mga monuments sa mga bayani sa buong Pilipinas, pero siyempre pinakamaganda po dito, tayo po siguro yung pinakamagandang monumento ng mga bayani natin na dapat nagsisilbing halimbawa sa lahat ng mga henerasyon. Sir, maraming salamat po sa inyong panahon. At syempre, nagunita po muli natin ang buhay ni Senator Ninoy Aquino, lalo na ngayon sa 32nd year
sa kanyang pagkamatay sa tarmac ng Manila International Airport. Sir, maraming salamat. Muli, mula sa Philippine Historical Association, nakasama natin live dito sa studio, walang iba kundi si Professor Jonathan Balsamo. Thank you, sir. Salamat.